Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Romans chapter 4 verses 20 hanggang 21. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako ito. While waiting, so pag-usapan naman natin ano yung dapat nating gawin habang tayo'y naghihintay ng sagot sa ating panalangin. At dito po sa text natin, ang tinutukoy po dito ay si Abraham. Siya po'y naghintay ng 25 years. 75 years old po siya nung pinangakuan siya ng Diyos na siya po'y magkakaanak. At ang nangyari po ay naghintay siya ng 25 years, kaya 100 years old na po siya nung isinilang si Isaac. So, siguro mapapaisip yung iba sa inyo, kaya pala, Pastor, may mga panalangin pala na matagal sagutin. Meron po, kailangan matuto tayong maghintay. So, ano yung dapat nating gawin habang tayo po'y naghihintay? Unahin ko na po yung hindi natin dapat gawin. Sabi po dito, don't waver in unbelief. Kasi malinaw po, si Abraham po, he did not waver through unbelief, sabi sa English Bible. Regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. So yung po ang translation ng verse 20. Kaya tayong mga Kristiyano, many times, nagwe-waver kagad tayo. Ano ba yung nagwe-waver, Pastor? Nabanggit yan ni Apostle Paul, di ba? Madalas sa kanyang pangangaral, ganun din si Apostle James. Ano po, maging ang Panginoong Hesus, nung si Pedro ay lumubog sa tubig, dahil siya ay nag-alinlangan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, bakit ka nag-alinlangan? Kasi sa buhay na ito, mabilis tayong mag-alinlangan. Pwedeng sa sandaling ito, naniniwala tayo, the next minute or the next second, nawala na yung pananampalataya natin. Kasi ang tao talaga, lagi tayong nabibiktima po ng unbelief. So, meron tayong kailangang gawin. At dito po sa pag-aaral natin ngayon, napakaganda ng example na ipinakita po ni Abraham. Pinalakas niya yung kanyang pananampalataya. Kaya hindi siya nag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, mag-iingat lang tayo, kasi may mga naririnig ako nagsasabi na, Pastor, baka hindi will ni God para sa akin yung hinihingi ko. Huwag mong sasabihin basta-basta yan, kapatid. Kung yung hiningi mo naman is in line with the Word of God, maaaring natatagalan lang. No? Marami kasing factors na involved. Nabanggit ko na sa mga nakaraang pag-aaral natin. Pwedeng hindi pa yun ang tamang panahon. Pwedeng spiritual warfare, no? Hinahadlangan yung panalangin mo ng kaaway. Or pwedeng alignment, baka may inaayos ang Diyos sa buhay mo. Kailangan makita mo kung ano yung area na yon. Baka meron kang kailangang ipagsisi o ayusin, i-correct sa iyong buhay para ready ka sa pagtanggap sa sagot ng iyong panalangin. Kaya mahalaga rin yung alignment. Nabanggit ko rin po yan sa mga nakaraan nating pag-aaral. So, yun po mahalaga. Don't waver in unbelief. Kailangan huwag tayong mag-alinlangan. Kung ipinangako naman ng Diyos, panampalatayanan po natin. Number 2, agree with the word always. Kasi meron po power ang agreement Kasi ang Diyos po ay covenant keeping. Malinaw po sabi sa Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie. At sa Romans chapter 3 verse 4, let God be true and every man a liar. Tayong mga tao, magsisinungaling at magsisinungaling tayo Pero ang Diyos, hindi niya magagawa yon. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Kaya ang advice ko po sa inyo, huwag kayong makikinig sa tao. Lalo na yung mga taong mockers, ang sabi ng Biblia, yung nilalait nila ang Diyos. No, yung mga taong walang pananampalataya, mga unbelieving, ika nga, na tinutukoy din sa Biblia. Si Abraham siguro kinakantsawan siya, no? Dahil ang pangalan niya Abraham, father of many nations. Tinatawag siya ng tao na baka hindi totoo yung pinaniniwalaan mo. Abraham pa naman yung pangalan mo.
Pero ang sagot diyan, makikita rin po natin sa verse 21. Si Abraham was fully persuaded. Yun ang sinasabi sa English Bible. Kailangan fully persuaded tayo para tumanggap tayo sa Diyos. Ano po? Kaya habang naghihintay tayo, huwag tayong padadala sa kantsaw. Paniwalaan natin yung salita ng Diyos. So, pangatlo, malinaw po, sabi niyan, si Abraham, he was strengthened in his faith and gave glory to God. Meron ba tayong ginagawa para palakasin yung ating pananampalataya? Yun, siguro magandang tanong yan, kapatid. Habang naghihintay ka, no po, mahalaga yung binababad mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. At nabanggit diyan si Abraham, he gave glory to God. So may power po yung praise and worship. Ano po? Kasi yan ang sinasabi ng Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another. Kailangan daw po yung salita ng Diyos nagdi-dwell sa ating buhay richly. Sabi dito, with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitudes in your hearts to God. So malinaw po, may purpose pala yung praise and worship para paalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Kaya mga musician at mga praise and worship leaders, ang mahalaga po sa praise and worship yung lyrics, ano po, kailangan naiintindihan. Ano po, kasi nakakapag-encourage po ng tao yan. Ano po, mahalaga, malinaw yung mga lyrics. Ano po? At panguli, ask God for wisdom. Maaring may mga bagay pa tayong hindi alam. Ano po? Nanalangin tayo, pero marami pang gustong sabihin ng Panginoon. Kaya sa Colossians chapter 1 verse 9, ito yung prayer ni Paul sa mga taga-Colosas. Ano po? Asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. So yun ang first item ng prayer ni Paul. Ano po? Mahalaga yung kasi baka mamaya dumating yung blessing, hindi mo alam kung saan mo gagamitin, baka masayang lang, no? Yung ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos. No? Marami akong nakitang ganyan eh. Dinaanan ng blessing na wala. No? In other words, sa buhay na ito, stewards po tayo. Dapat mapagkakatiwalaan po tayo ng pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa atin. Lahat ng pinagkakatiwala niya sa atin. Kaya sa James chapter 1 verse 5, ini-encourage tayo na mag-pray for wisdom. Sabi diyan, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Alam niyo ba na ito siguradong answered prayer pagka humingi ka ng wisdom? Kasi malinaw diyan eh. Sinasabi na ang Diyos natin nagbibigay talaga ng wisdom generously sa mga taong humihingi sa Kanya ng wisdom. Kaya mag-pray ka ng wisdom, kapatid, habang naghihintay ka. At ako'y naniniwala na yung the best, nakareserba yan sa mga taong marunong maghintay. So, baka yun ang kalagayan mo ngayon, kapatid. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. At nakaka-inspire, Panginoon, na yung mga pangako mo dapat naming panghawakan. Huwag kaming mag-alinlangan. Patatagin namin yung aming pananampalataya. Higit sa lahat, humihingi rin kami ng wisdom para sa mga pagkakatiwala mo sa amin, even do sa mga answered prayers na tatanggapin namin. Salamat, Panginoon. We give you the highest praise. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.